Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Saint Seiya, Legend of Sanctuary. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa pagtakas ni Sagittarius, isang maalamat na saint, mula sa sanctuary habang karga ang isang misteryosong sanggol na babae. Inutusan ng pinuno ng sanctuary na kilala bilang Papa ang dalawa niyang pinakamalalakas na mandirigma na sina Saga at Shearer na pigilan siya sa anumang paraan. Hindi nagtagal ay naabutan nila si Ailos at agad siyang sinalakay. Tinamaan siya ni Shearer ng isang napakalakas na cosmic blast na nagdulot ng matinding sugat at dahilan upang mahulog siya sa gilid ng bundok. Makalipas ang ilang panahon, lumipat ang kwento sa nagnyenyebeng kabundukan ng Himalayas kung saan naglalakbay ang isang lalaking nagngangalang Kido kasama ang kanyang kaibigang si Tatsumi. Habang naglalakad sila sa kabundukan, napansin ni Kido ang isang kakaibang liwanag na nagmumula sa loob ng isang madilim na kuweba. Dahil sa kanyang pag-uusisa, sinundan niya ito at natuklasan ang isang napakalaking sinaunang templo na eksaktong katulad ng nasa kanyang aklat ng pananaliksik. Maya-maya ay nakarinig siya ng iyak ng isang sanggol. Sinundan niya ang tunog at nakita ang isang batang babae na nakahiga sa ilalim ng isang napakalaking gintong pakpak. Labis siyang nagulat at nagtaka kung paano napunta ang isang sanggol sa ganoong misteryosong lugar. Pagkatapos ay napansin niya ang malubhang sugatang si Ailos na nakahandusay sa malapit. Ginamit ni Ailos ang natitira niyang lakas upang ipakita kay Kido ang katotohanan. Ang sanggol pala ay ang muling pagkakatawang tao ni Athena, ang sinaunang diyosa ng sanctuary. Nais siyang ipapatay ng Papa kaya isinugol ni Ailos ang kanyang buhay upang mailigtas siya. Sa kanyang huling hininga, nakiusap si Ailos kay Kido na protektahan ang bata at ilayo siya sa sanctuary kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos ay itinuro niya ang kalangitan kung saan may ilang bulalakaw na dumaan. Ipinaliwanag niyang kapag umabot sa edad na 16 ang batang babae, lilitao ang isang grupo ng mga batang mandirigma na magiging kanyang mga tagapagtanggol at tapat na mga saint. Matapos niyang may hatid ang kanyang huling mensahe, pumanaw si Ailos at ang kanyang maalamat na baluti ay naging Sagittarius Gold Cloth. Lumipas ang 16 na taon. Lumaki na ang batang babae at pinangalanan siyang Saori ni Kido. Taglay niya ang pambihirang kapangyarihang magpagaling ng sugat sa simpleng paghawak lamang. Ngunit wala siyang alam na siya pala ang muling pagkakatawang tao na si Athena. Dahil sa kakaiba niyang kapangyarihan, palagi niyang iniisip kung sino talaga siya. Isang araw, isinama siya ni Kido at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niyang siya ang tunay na Athena, ang diyosa ng sanctuary. Ngunit may isang taong kilala bilang Papa na gustong agawin ang posisyong iyon kaya maraming taon na sinusubukang ipapatay si Saori. Bago pa matapos magsalita si Kido, bigla silang inatake ng isang makapangyarihang halimaw sa gitna ng kalsada. Kalaunan ay nalaman nilang ang halimaw ay ipinadala ng Papa upang paslangin si Saori. Nang malapit na siyang mapatay, biglang dumating ang isang batang mandirigma na nagngangalang Seiya. Agad na nabuo sa kanyang katawan ng isang mahiwagang baluti at gamit ang kanyang napakalakas na Cosmo ay natalo niya ang halimaw. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang panganib dahil dumating pa ang iba pang mga halimaw. Sa kabutihang palad, hindi nag-iisa si Seiya. Dumating din ang kanyang mga kasamang sina Shiryu, Hyoga, Sean. Sama-sama nilang napaatras ang lahat ng halimaw. Dito ipinakita na sila ang mismong mga saint na binanggit ni Ailos 16 na taon na ang nakalipas. Nakalaan ang kanilang kapalaran na protektahan si Saori at ligtas siyang ihatid pabalik sa sanctuary. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa mismong sanctuary, isang banal na lugar na matatagpuan sa pinakasentro ng universe. Galit na galit ang Papa nang malaman niyang nabigo ang kanyang mga alagad kaya inutusan niya ang kanyang pinakatapat at pinakamakapangyarihang Gold Saint na si Aelia upang patayin si Saori at mabawi ang Sagittarius Gold Cloth. Dito rin nabunyag na matagal nang nililinlang ng Papa ang lahat ng saint. Pinaniwala niya ang mga ito na hindi kailanman dapat makabalik si Athena sa sanctuary. Samantala, sinubukan ni Seiya at ng kanyang mga kasama na kumbansihin si Saori na tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao. Ipinaliwanag nilang siya ang muling pagkakatawang tao ni Athena at ang tanging paraan upang mapatunayan ito ay ang pagpunta sa sanctuary. Bago pa sila makaalis, dumating si Aelia at inatake sila.
Buong lakas na lumaban sina Seiya upang protektahan si Saori ngunit mabilis nilang napagtanto na napakalayo ng agwat ng kanilang lakas sa isang tunay na Gold Saint. Habang nagpapatuloy ang labanan, naramdaman ni Aelia ang banal na cosmo na nagmumula kay Saori. Napagtanto niyang iyon lamang ang kapangyarihang maaaring taglayin ni Athena. Nang dumating si Tatsumi dala ang Sagittarius Gold Cloth, kinuha ito ni Aelia ngunit hindi na niya ipinagpatuloy ang laban. Sa halip, sinabi niyang kung tunay ngang si Athena si Saori, kailangan niyang pumunta sa sanctuary at patunayan ito sa harap ng lahat. Matapos pag-isipan ang lahat ng kanyang nalaman, nagpa siya si Saori na harapin ang kanyang kapalaran. Sumama siya kina Seiya at sa kanyang mga kaibigan patungo sa sanctuary. Kinabukasan ay binuksan nila ang isang mahiwagang lagusan na nagdurugtong sa mundo at sa templo ni Athena sa kalangitan. Nang malaman ito ng Papa, agad niyang nilinlang ang natitirang mga saint. Ipinakalat niyang may isang huwad na Athena na papunta sa sanctuary at sinabi niyang kapag pinayagan itong makapasok ay mawawasak ang balanse ng buong universe. Dahil dito, inutusan niya ang lahat ng saint na pigilan si Saori. Pagdating ni Seiya sa sanctuary, biglang nanghina si Saori dahil hinihigop ng banal na kapangyarihan ng lugar ang kanyang lakas. Kaagad siyang binuhat ni Seiya upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Ipinaliwanag ni Shiryu na bago sila makarating sa templo ni Athena, kailangan muna nilang malampasan ang 12 zodiac house, at bawat isa sa mga ito ay binabantayan ng isang makapangyarihang Gold Saint. Ang una nilang dinaanan ay ang House of Iris kung saan sinalubong sila ni Mo. Agad silang inatake ni Mo, ngunit habang nagpapatuloy ang labanan ay naramdaman niya ang banal na cosmo ni Saori. Napagtanto niyang siya nga ang tunay na Athena kaya pinayagan niya silang magpatuloy. Sumunod nilang pinuntahan ang House of Taurus kung saan naghihintay si Aldebaran. Hinamon niya agad ang grupo ngunit dumating si Mo at ipinaliwanag ang katotohanan. Matapos malaman na si Saori ang tunay na Athena, pinayagan din sila ni Aldebaran na makadaan. Gayunpaman, lalo pang lumala ang kalagayan ni Saori kaya nagpas siyang maiwan sina Mo at Aldebaran upang bantayan siya habang ipinagpatuloy ni Seiya, Shiryu, Hyuga, at Sean ang kanilang misyon. Nakarating sila sa House of Cancer kung saan hinarap nila ang malupit na Gold Saint na si Deathmask. Dahil hindi sila maaaring magpatuloy ng magkakasama, nanatili sina Hyuga at Shiryu upang labanan siya habang tumuloy sina Seiya at Sean patungo sa House of Leo. Ginamit ni Deathmask ang kanyang kakaibang kapangyarihan upang ilipat sina Hyuga at Shiryu sa magkakaibang lugar. Samantala, pagdating ni Seiya at Sean sa House of Leo ay muli nilang nakaharap si Aelia. Sa gitna ng matinding labanan, dumating si Shaka ng Virgo at pinigilan si Aelia. Ipinaliwanag niya na ang tunay na Athena ay si Saori at nililinlang lamang sila ng papagamit ang isang huwad na Athena. Samantala, napunta si Hyuga sa isang misteryosong lugar kung saan nakaharap niya ang kanyang guro na si Camus. Inutusan siyang tumigil sa kanyang misyon ngunit tumanggi siya kaya naglaban ang dalawa. Sa huli, nagtagumpay si Hyuga laban sa sarili niyang guro. Sa kabilang banda, muling hinarap ni Shiryu si Deathmask sa daigdig ng mga patay. Matapos ang napakahirap na labanan, nagawa rin niyang talunin ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, ibinalik sina Shiryu at Hyuga sa lugar kung saan naroon sina Mo, Aldebaran, at Saori. Samantala, nakarating na sina Seiya at Sean sa House of Scorpio kung saan sinalubong sila ni Milo. Sa unang pag-atake pa lamang ay pinalipad silang dalawa hanggang sa House of Sagittarius. Doon ay hinarap sila ni Shira at nakipagsanib puwersa kay Milo upang pigilan sila. Nang muntik nang mapatay ni Shira si Sean, biglang dumating ang kanyang nakatatandang kapatid na si Iki at sumali sa labanan. Ngunit kahit tatlo na silang lumalaban, hindi pa rin nila kinaya ang pinagsamang lakas ni Milo at Shira. Sa tamang sandali, dumating sina Shaka at Aelia upang pigilan ang labanan. Isiniwalat ni Shaka ang katotohanan na si Saori ang tunay na muling pagkakatawang tao ng Diyos ang si Athena. Ipinaliwanag din ni Shaka na nang matuklasan ito noon ni Aelia, ginamitan siya ni Saga ng madilim na kapangyarihan upang mahipnotismo at mapasunod sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ito ni Milo, agad niyang napansin na may mali. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng Papa upang kontrolin ang isip ng isang Gold Saint. Iisa lamang ang taong may kakayahang gumawa ng ganoon sa buong Sanctuary Saga.
Sa sandaling iyon, tuluyan ng nabunyag ang nakakagulat na katotohanan. Hindi pala namatay si Saga sa laban nila ni Aeolus. Nagkunwari lamang siyang namatay at sa loob ng 16 na taon ay lihim niyang kinokontrol ang lahat mula sa likod ng mga pangyayari habang nagpapanggap bilang papa. Hindi nagtagal, dumating si Saori kasama ang natitirang mga saint. Nang makita niyang malubhang nasugatan si Seiya sa labanan, ginamit niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang pagalingin siya. Napakapanganib ng prosesong iyon kaya nagtipon ang iba pang mga saint at pinagsama ang kanilang cosmo sa kapangyarihan ni Saori. Dahil sa kanilang pagtutulungan, tuluyang bumalik ang lakas ni Seiya. Nasaksihan ng lahat ang himalang iyon at tuluyan na silang naniwala. Tanging ang tunay na Athena lamang ang may kakayahang gumawa ng ganoong himala. Napatunayan nilang si Saori nga ang tunay na Athena, habang ang babaeng nakaupo sa tabi ng papa sa templo ay isa lamang palang peke. Ngayong alam na ng lahat ang katotohanan, nagsama-sama ang mga Gold Saint at nagtungo sa templo ni Athena dahil alam nilang doon nagtatago si Saga. Ngunit pagdating nila, laking gulat nila nang makita nilang binuhay ni Saga ang isang napakalaking estatwang bato. Agad itong nagsimulang magwala sa buong sanctuary at winasak ang lahat ng madaanan nito. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga Gold Saint. Isinuot nila ang kanilang mga gold cloth at sabay-sabay na sinalakay ang higanteng estatwa. Kasabay nito, inalis na rin ni Saga ang kanyang pagkukunwari bilang papa at ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Inamin niyang sa loob ng 16 na taon ay pinlano niyang patayin si Athena upang maagaw ang pamumuno sa sanctuary at maging pinakamakapangyarihang Diyos ng buong universe. Matapos mabunyag ang kanyang pagkatao, diretsyong nilapitan ni Saga si Saori upang siya mismo ang pumatay rito. Ngunit bago pa siya makalapit, muling humarang si Seiya at hinamon siya ng laban. Gaya ng inaasahan, napakalaki ng lamang ni Saga. Halos wala nang nagawa si Seiya at paulit-ulit siyang nabugbog sa laban. Ngunit kahit paulit-ulit siyang bumagsak, hindi siya sumuko. Sa pinakahuling sandali, nagising ang kanyang seventh sense. Biglang sumabog ang napakalakas na cosmo mula sa kanyang katawan at nagkaroon siya ng sapat na lakas upang madaig si Saga. Samantala, nagtagumpay naman ang iba pang mga saint na sirain ang higanteng estatwang sumisira sa sanctuary. Sa loob ng ilang sandali, inakala ng lahat na tapos na ang labanan. Ngunit biglang lumutang sa ere ang mga piraso ng estatwa at isa-isang nagsanib muli hanggang sa mabuo ang isang mas malaki at mas nakakatakot na halimaw. Nasa loob na ngayon si Saga ng halimaw at siya mismo ang kumokontrol dito. Mas lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan at muling naghasik ng matinding pagkawasak ang dambuhalang nilalang sa buong sanctuary. Pagkatapos ay nagpakawala si Saga ng isang napakalakas na pag-atake na direktang tumama kay Saori. Walang pag-aalinlangan, muling hinaranggan ni Seiya ang atake at isinugal ang sarili niyang buhay upang protektahan si Saori. Sa mismong sandaling iyon, lumipad ang isang maningning na gold cloth at kusang bumalot sa katawan ni Seiya. Sa unang pagkakataon, naging isang ganap na gold saint si Seiya at naabot ang pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga saint. Kasabay nito, tuluyan ng nagising si Saori bilang ang tunay na Diyos ang si Athena. Kumalat sa buong sanctuary ang kanyang napakalakas na banal na kapangyarihan. Pinagsama nina Athena at Seiya ang kanilang cosmo sa isang huling pag-atake. Direktang tumama ang kanilang pinagsamang lakas kay Saga. Hindi niya kinayang labanan ang tunay na kapangyarihan ni Athena kaya tuluyan siyang natalo at nawasak. Pagkatapos ng labanan, namatay rin ang huwad na Athena. Sa kanyang mga huling sandali, napagtanto ni Saga ang napakarami niyang nagawang pagkakamali. Sa wakas ay naibalik ang kapayapaan sa sanctuary. Opisyal nang kinilala si Saori bilang tunay na Diyos ang si Athena, at yumukod sa kanya ang lahat ng mga santo bilang kanilang pinuno. Sa huling eksena ng pelikula, bumalik si Saori sa mundo. Doon ay nagsama-sama sina Seiya, Shiryu, Hyoga, Sean, at ang iba pa upang ipagdiwang ang kanyang 16 na kaarawan.